Harap-harapan nga eh, si Bergonya, no? Mayor, Mr. President, sino pa po ang susunod na mamamatay na mayor? Ganun po ang banatan nun eh. Pwedeng harapan at harapan ka rin titirahin ni Pangulong Duterte. So, naalala ko yan. Para po sa ating lahat ng mga vlogger, sa maniwala kahit sa hindi, iba po ang sitwasyon ngayon. Hindi po pwedeng sabihin nyo yung, yung mga gusto nyo lang sabihin. Dapat, hindi ko alam kung saan papunta eh, yung issue ng pulburon. Kaya ako, hanggat hindi ko nakikita, very safe ako ron na, teka muna, hanggat hindi ko yan nakikita, hindi ako magre-react na parang totoo na yan. Sabi nila Maharlika, sinasabi ni Attorney Glenn Chong, kaya nilang panindigan yun kasi sila mismo yung may source. Eh kayo, kung nakikisource lang kayo. Ito nga mga kababayan, ayon kay Sir Badong Aratiles, iba na ang gobyerno ngayon, hindi kagaya ng dating administrasyon na malaya kang maipapahayag ang gusto mong sabihin, kaya dapat mag-ingat sa bawat sasabihin ng mga vlogger kung ito ba ay may katotohanan. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Anyways, nung panahon po ni Pangulong Duterte, bayad-bayad lang, no? Bayad-bayad. Nabasa ko yung bayad. Anong panahon ni Pangulong Duterte? Banatan lang. Malaya lahat. No? Pwede nga tawagin si Tatay Digong noon na Digong nyo o kung ano pa man, no? Talagang ilang beses yung binabanata ng Rappler. Harap-harapan nga eh, si Bergonya, no? Mayor, Mr. President, sino pa po ang susunod na mamamatay na mayor? Ganun po ang banatan nun eh. Pwedeng harapan at harapan ka rin titirahin ni Pangulong Duterte. Naalala ko yan eh. Okay. So, para po sa ating lahat ng mga vlogger, sa maniwala kahit sa hindi, iba po ang sitwasyon ngayon. Hindi po pwedeng sabihin nyo yung mga gusto nyo lang sabihin. Dapat po maging responsable tayo. Yan po yung inaano ko sa true example eh, di ba? Dapat lahat ng sinasabi nyo na fully research nyo, meron kayong basihan na. Yan po yung aral nung kay Eric eh, at saka kay Badoy, di ba? Dapat yung sarili ninyo, no? Alam nyo yung sinasabi nyo. Kaya pinaka-safe po sa mga vlogger, lalo na po kung kayo po ay hindi po maka-administrasyon, no? Ang pinaka-safe po nating pwedeng, wag po yung mahirap po kasing gawing nating basis ng ating vlog yung mga vlogger na galit yung administrasyon. Nakukuha po nyo, dapat meron kayong independence. Alam ko marami sa atin humahanga kala Maharlika, Kalasas, at kung sino-sino pa na hinahanga natin mga vlogger. No? Pero hindi po dapat na sila na po ang sapat na po yun na pag source, sila yung source natin, okay na po yun. No? Dapat po, kung gusto talaga nating may laban-laban tayo sa safety, no? Kita mo yan, di ba? Ayan, nagagalit ako niyan. Halata niya raw ako na bayaran. Kasi ayaw ko kayong mapahamak. Ibig ko sabihin, dalawang issue rito eh, na nag-iingat talaga ako eh. Ang dami nagpo-provoke dito, yung sa pulburon, anong masasabi mo sa pulburon? Anong masasabi mo sa pulburon, di ba? Okay. Tingnan nyo. Yung yung masasabi nyo sa pulburon, hindi ako nagre-react. Pinipigilan ko yung sarili ko kasi alam ko, no? Eto, puputok to, pambait nila yan eh. Hindi ko alam kung saan papunta eh, yung issue ng pulburon. Kaya ako, hanggat hindi ko nakikita, very safe ako ron na, teka muna, hanggat hindi ko yan nakikita, hindi ako magre-react na parang totoo na yan. Kasi ang dali natin pitikin eh. Sa totoo lang, yung mga media,
Kaya sobrang tatapang niyan. Meron silang organization. Merong may-ari yung media na mga munyam. Mga manyaman po may-ari ng mga media. Hindi naman po mga pipitsuging mga tao yung may-ari ng ABS-CBN, GMA7. No? Tayo po, protektahan po natin yung sarili natin. Pwede po tayong bumanat. Katulad po ng ginagawa ko. Kumukuha tayo ng impormasyon. Gusto nyo, banatan nyo yung mga sila mismo para hindi nila madideny. Ito yun, lumabas yun sa balita eh. Di ba? Wag po tayong, sila Maharlika, kaya nila yan kasi may source sila eh. Yun po yung sinasabi ko eh. Yung source nyo po ba, no? Pwede nyo po bang sabihin, ang source ko, yung source din ni Maharlika? Nakausap nyo ba yung source ni Maharlika? Kaya niyang panindigan yun. Yun yung point ko. Yung mga sinasabi nila Maharlika, sinasabi ni Attorney Glenn Chong, kaya nilang panindigan yun kasi sila mismo yung may source. Kayo, kung nakikisource lang kayo, tayo pala, kayo. Katulad niyan, ano po ang sabi ni General Macanas? Pinapaliwanag niya po ngayon. Yung sinasabi po, dalawa po ang pwedeng ikaso sa akin. Handa naman sila makulong. Kaya lang ang sinasabi nila, opinion nila yun eh. Tayo po, bagamat matatalino tayo, no? Bagamat matatalino po kayo, tayong mga vlogger, ng mga Duterte, naniniwala po kung matatalino tayo eh. Kaya nga po, isama po natin sa katalinuhan natin yung lahat ng sasabihin natin, real talk po, lahat ng sasabihin mo sa vlog mo, hindi po nakabatay sa ibang tao. Lahat ng sasabihin nyo sa vlog nyo, dapat nakabatay po yan sa sariling nyong pagsusuri. Sinuri nyo mismo. Sigurado kayo sa mga sasabihin nyo sa vlog nyo. Yun lang po, bilang isa sa mga nakakatandang vlogger. Baka pwede nyong kasi pwede naman eh, di ba? Halimbawa, ang wag naman natin sabihin na maaari tayong makulong o kung ano pa man. No? Ang sinasabi ko lang, kung matanggal yung channel natin, sayang naman. Hindi po. Kasi ako naniniwala ko na mas may silbi tayo na buhay yung channel natin kaysa yung wala ka ng channel. Ano pa silbi mo bilang vlogger kung wala ka ng channel? Mas nakakatulong tayo sa araw-araw nating pagtatanggol sa mga Duterte. Yun po yung point ko. Kasi very popular. Naku, pulburon. Makikiano rin. Tapos yung isa, yung manifesto. Kaya tignan nyo yung sinasabi ko. Basahin nyo yung manifesto. Kung naniniwala kayo, pumirma kayo. Hindi po ako mananawagan ng, di ba, yun yung sa akin eh. Wag po puro yung emosyon na. Ako, emotional ako, very emotional ako. Pero alam ko po yun, nagagalit po ako. Alam ko po yung pinanggagalingan ng galit ko. Yan ang halimbawa na yan, no? Matatapang po yan, mga general po yan. General po si General Macanas eh. Si Captain Dado naman, PMAyer po. Ano pa bang kukwestiyonin nyo sa tapang nila? Pero masayang po eh. Mas kailangan po tayong mga vlogger na mag-vlog araw-araw, magtanggol sa mga Duterte araw-araw. Kaysa yung ipinagtatanggol natin, yung sarili na natin. Dahil lang sa pwede namang maiwasan. Yeah? Pwede ka naman bumanat na nakabatay talaga sa pag-aaral mo. Hindi ko naman sinabing wag na tayong manood at makinig. Ikaw mismo, sigurado ka ba na yung sinasabi mo ay ayon sa iyong pagsusuri? Pag ayon sa iyong pagsusuri yan, okay na yan. Sinuri mo yan eh. Ibig sabihin, katulad si General Macanas, makulong man sila, ayon sa kanilang pagsusuri yun. Ayon sa kanilang opinion. Mahirap kung opinion ng iba yung magiging dahilan ng pagkakaroon mo ng kaso. Hindi po ba? Mas maganda, opinion mo yun. Opinion mo yung sinasabi mo.
magkakaso ka man, opinion ko yung akin yan eh. Naniniwala ako dyan eh. Hindi yung bumilib ka sa isang vlogger at sinabi mo, inire-echo mo yung sinasabi niya without, wag nyo pong kakalimutan kung magre-echo man kayo, wag nyo pong kakalimutan na ayon kay ganitong vlogger, ayon kay Badong Aratilis. O di si Badong Aratilis ngayon yung mapapahamak, hindi ikaw. At siguraduhin mo na sinabi ni Badong yun. Di ba? Siguraduhin mo na sinabi ni Badong yung i-quote mo sa kanya. Ganun po yun, no? Okay. Opo, yun nga po ang ipaglalaban nila. Kaya nga po pwede nga yun eh. Yung opinion mo ba ay... Kaya nga po dapat, ang susi po doon, tignan nyo to sabi ni JP Cabinet, iba yung opinion sa magbalita ka ng fake news. Kaya po dapat, pati opinion nyo, sigurado kayong opinion nyo yan. Naniniwala kayo dyan. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.